Kaya't mga kaibigan, maliwanag ho dito. Sara Duterte, dumating na ang kanyang pinakatatakutan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito ang matindi. Mga kaibigan, sinigurado ang matinding hatol na makukulong itong si Sara Duterte. Nako po, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Sara Duterte ay may kinakarapong impeachment at siyempre sisimulan ho ang Senate trial diyan po sa Senado. Subalit ang mas matindi, mga kaibigan, ay sinigurado ng mga uusig na matibay ang mga ebidensya. Sinigurado na mahatulan ng matindi na kulungan ang bagsak, mga kaibigan, nitong si Sara Duterte. Nako po, ay kasi pagkasong plunder, iyan ho ay walang kaukulang piyansa, habang nililitis ang kaso ay nakakulong ho. At yan pa lang ho sa impeachment trial ay sinigurado po nila na hindi makakalusot itong si Sara Duterte sa pamamagitan na turo basihan ng matitibay na ebidensya. Nako, ay ngayon pa lang ho ay sinisigurado ng mga uusig, na mga lilitis, ang matitibay na ebidensya. At ngayon pa din ho, ngayon ay sinasabi nila na talagang makukonvict, mahatulan itong si Sara Duterte. Nako, heto ho, wag na nating patagalin. Wag po kayong alis. Ibabagi ko po sa inyo itong napakainit na balita, mainit-init pa, tungkol sa paghatol kay Sara Duterte. Nako po, eto mga kaibigan, shout out po sa lahat. Kumusta po kayo? Eto, Hihilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte upang makapagtibay ang ebidensya laban sa kanya. ay, Representative yan pa lang ho ay tinalakay din natin kahapon na kabilang ang kanyang mga ari-arian, mga bank account na isusubpina. Kalakip po ng subpina na yan ay siyempre kalakip din ho para may batayan tungkol dito sa pagliliti sa Senado sa impeachment trial. Nako, ay kung ilang kaya ang laman ng bank account nito, mga mahal kong taga-subaybay. Sa bandang gitna ho nito ay mas matindi pa ang inyong matutuklasan dahil ibabahagi dito kasunod ng ibabahagi ko po sa inyo ang matinding hatol kay Sara Duterte. Nako po, Joel Chua, malakas ang kanilang kaso, lalo na sa issue ng umano'y hindi tamang pagdedeklara ng ari-arian sa SALN at pagbabanta sa Pangulo. Mahinamay itinanggi ni Vice President Sara ang aligasyon. Based po doon sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay makonvict dito po sa impeachment. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not saying that. yeah, anong tawa ko doon? Maliwanag po mga kaibigan na itong mga lilitis tatayo bilang prosecution ay inilahad na sinigurado nila na makukonbig, mahatulan itong si Sara Duterte. Nako po. Oy, bakit mali naman ang spelling? Ang bigkas ko sa Duterte. Ayun ang gusto ko Duterte. Duterte. Di po ba, mga kaibigan? Ngayon pa lang ho, kasabay ho ng mga sinabi at nilahad ko sa inyo na nagbatay ho tayo
dito sa UNTV, maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. Ay tinatanggi nitong si Sara Duterte, nakabahagi dito nalilitisin sa Senado, ay ang pagbanta na pagpaslang sa ating mahal nakagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos. Tinatanggi niya ho eh. Sila lang daw ang may sabi nun. Kayo lang ang may sabi nun. Ako lang ang may sabi nun. Tayong lahat na naniniwala na si Sara Duterte ay nagbanta ng pagpaslang sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Tayo lang daw ang may sabi niyon. Eh ano naman ang batayan natin? Mga kaibigan, bakit natin nasabi yun? Ay huling-huli naman sa akto. Naka-live video itong si Sara Duterte ng press conference niya na talagang ginawa niya ang pagbabanta. Live video yan. Ngayon, ay tinatanggi niya ho. Hindi daw siya nagbabanta, tayo lang daw ang nagsasabi. So pinapalabas tayong mga sinungaling. Taong bayan na naniniwala na nagbabanta si Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tayo ay ginagawang sinungaling taong bayan. Gusto ko munang kunin ang inyong reaksyon. Sino ang nagsisinungaling? Ako, ikaw, taong bayan, o si Sara Duterte? Sapagkat sinasabi ni Sara Duterte na hindi raw totoo ang pagbabanta niya sa ating mahal na Pangulo para paslangin. Ay on the record ho yan, mga kaibigan. Kaya't ngayon pa man, mga mahal kong taga-subaybay, kita nyo ho, gaano katindi magpalusot itong si Sara Duterte. May matibay na ebidensya yan. Ayaw pang umamin. How come na itong Piatos, Mary Grace Piatos, paano pa rin niya ito malulusutan? Mga kaibigan, hindi po tanga ang mga naghayin ng impeachment. Inuulit ko po, hindi po mga tanga yan na maghahayin ng impeachment nang walang sapat at matitibay na ebidensya. Ay kahit ako eh. Pag-usapang korte na, pag-usapang paglilitis na. Siyempre sisiguraduhin ko mayroong matibay na ebidensya na alam po natin na kahit hindi pa nagpapile ng impeachment laban kay Sara Duterte, kung mapapanood po natin ang mga hearing at ang mga sagot, ang mga galawan ni Sara Duterte, ay napakatibay ho ng ebidensya para sa kanya. Kaya't mga kaibigan, maliwanag ho dito, Sara Duterte, dumating na ang kanyang pinakatatakutan na ito ay makonvict, mga kaibigan. Ayun ho. At kung magbabase ho tayo sa matitibay na ebidensya, kahit wag po tayo magtaka kung ano ang pinapakalat to nito sa social media, malalaking stream media, na wala siyang kasalanan, na gawa-gawaan lang daw po ang mga binibingtan sa kanya, pandarambong, pagnanakaw ng pera ng taong bayan, pagbabanta sa Pangulo, napapaslangin, at marami pang iba. Yan ho, ayon kay Sara Duterte, ay pawang imbento lamang. Nako po, walang maniniwala ho dito, pipira kanyang mga tagasunod. So abangan po natin ito, mga mahal kong taga-subaybay. Muli kong inuulit, Sara Duterte, sinigurado na at sigurado na na mahatulan dito ho sa impeachment complaint dahil sa matitibay na ebidensya ay sinigurado din na ilabas para kulungan ng bagsak ni Sara Duterte. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.